Saan nakukuha dito? Pero going back to your question, narinig ko din yan. Saan nakukuha dito? Pero going back to your question, narinig ko din yan, nabasa ko din yan sa social media. Kung sinabi nila na yun daw nangyari sa Bahog na Masiglo na pag-deploy ng flares ng Chinese PLA Navy Air Force, no, ay isang diversionary tactic lamang daw dahil doon sa pasabog na ginawa ng mga supporter ng nakaraang administrasyon, no. At alam naman natin, hindi lamang sila supporter ng nakaraang administrasyon, sila mismo ay anti the efforts of the government. At pangatlo, at ang pinakamahalagang dapat natin tandaan, itong mga tao na to are also supporters of the People's Republic of China. So, hindi yan totoo, no? Sino naman nasa tamang pag-iisip, no? Particularly on the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, na isusuong natin ang sa panganib ang ating sundalo at ang Coast Guard personnel, particularly the Air Force, the aircraft and the personnel that we had in Bahog na Masiglo. Kung ito ay diversionary tactic lamang ng gobyerno, ang ating pong membro ng Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard are professional soldiers, professional part of the uniformed service. We are carrying out our actions based on our constitutional mandate, no? That is to defend the territory and maintain our position in the West Philippine Sea. Hindi po tayo sunod-sunuran lamang sa pang-personal na interest ng kahit na sino man. At sa totoo lang po, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, mula nung unang araw niya na umupo sa palasyo, ang tanging pangako niya lamang po ay hindi niya isusuko at titindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Kung kaya ang ating Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard has been taking orders from the President, not for personal reason, but because we know for a fact na ang pag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy natin ang presensya at pagpapatrol sa West Philippine Sea ay alinsunod sa ating mandato at ito ay para sa ikabubuti ng susunod na saling lahi ng Pilipino. Kasi sa pangyayaring ito, sir, bakit kaya patuloy pa rin nangyayari ito sa kabila ng may pag-uusap na sa panig na Pilipinas sa kanang China? Well, ang napag-usapan lamang na provisional arrangement nung nakaraan ay ang resupply sa Ayungin Shoal, in particular sa BRP Sierra Madre. And then we also have to think and recognize, no, the efforts of the Department of Foreign Affairs kung saan yung mataas na agresyon at tensyon sa pag-resupply natin sa BRP Sierra Madre ay tuluyan nating napababa, no, sa efforts ng ating mga diplomat sa Department of Foreign Affairs. However, yung nangyari na to sa Skoda Shoal is a different arrangement, no? As I said, the arrangement that we had in Ayungin Shoal is only for Ayungin Shoal. Itong buong kalahatan ng West Philippine Sea na alam naman nating napakalawak ay hindi covered nito. So, itong aggression ng Skoda Shoal, I can only speculate, no, that the People's Republic of China needs this kind of incidents, no, for their own government to say na they are still aggressively standing for their false narrative na that 9-dash line is definitely defined, no, the maritime jurisdiction of the People's Republic of China. So para sa amin, ang China, ginagawa lang nila to para sa domestic audience nila. Para sabihin sa mga... Tatanong, sir, regarding do, sir, sa inano ng China na sinampa nilang diplomatic protest dapat sa atin, may dapat po ba tayong ikabahala ron? At anong sabi ni Pangulong Bongbong tungkol po doon? Well, una sa lahat, no, wala tayong dapat ikabahala sa mga ganitong diplomatic protest ng China. Dahil alam naman natin wala silang basihan. The 2016 Arbitral Award is very clear, no? Sinabi nilang walang basihan ang 9-dash line claim ng China na pangi lang naman na nilang ginagamit na reference, no, every time they assert their sovereignty dito sa karagatan, hindi lamang sa West Philippine Sea,
kundi sa buong South China Sea. So, wala silang basihan. Para sa akin, ito ay isang katang-isip lamang nila. Kung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang. Ito ay totoo, meron tayong batayan. Sila, wala silang ganyan. No? In terms of the United Nations Convention of the Law of the Sea, wala rin silang kahit na anong article dito na magdidepensa sa kanilang diplomatic protest. When we talk about UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, ito lahat ay naka-align sa ating posisyon sa Escoda Shoal. Ang Escoda Shoal ay may layo lamang na 112 nautical miles away from Rizal, Palawan. So you can just imagine kung gaano kalapit ito sa Pilipinas at more than 1,000 nautical miles away from Hainan in China. Ibig sabihin, kung ang sukatan ay 200 nautical miles as your exclusive economic zone, tayo ang may dahilan at may batayan para mag-deploy tayo ng Coast Guard vessel in Escoda Shoal dahil ito ay napapaloob sa ating EEZ. Sila, wala silang basihan. So, honestly, no, nakakatawa na lang sa atin na ang China nagpa-file ng mga ganitong diplomatic protest samantalang hindi naman nila ino-honor ang international law. Para sa isang bansang may lakas ng loob na mag-file ng diplomatic protest na wala namang basihan na legal kung hindi kanilang katang-isip at gawa-gawa lamang. For the other like-minded states, this just something that is humorous. Katawa-tawa lang ang ginagawa nila. Sir, naratibo ng kabilang grupo sa mga Pilipino na medyo panig-panig doon sa kabila na ito raw lahat daw, pakanalang daw ni President BBM para raw magkagulo kasi lagi doon ninyong pinupromote yung China para tayo ay yung nangyari ng banggaan, ay pinubok daw natin yung China. Ngayon sabi parang may nag-uutos daw sa inyo, may nagbabayad para just in case magkagulo, extend daw yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo sa lagi nilang binabanat sa mga issue na to? Alam mo, ang comment ko dyan sa mga ganyang paniniwala, no? Obvious na obvious, nag-a-align sila eh. Una, ayaw nila sa mga pulisiya at sinisiraan lamang nila ang ating Pangulo. Pangalawa, obviously, they are pro-China. At kung titingnan natin, ibig sabihin, the mere fact na nagsasama ang mga anti-administration at ang mga pro-China, it will make you think, no? Na definitely, siguro, ang nagpupondo dito sa mga anti-administration na to, na kung ano ang pinapakalat na fake news sa social media, ay definitely the People's Republic of China. Sino namang Pilipino ang magkakaroon ng ganyang lakas ng loob kung wala naman silang kung wala naman silang incentive or interest? I dare you to fix me. I'm crossing the line again.